Hi Sir Kira, hello. Magsishare lang po ulit ako ng nakakatakot na experiences ko. Napabilang na yung story ko before sa mga na-narrate mo sa channel mo. Kaya sobrang thank you po. Bale, 2 stories po ito. Ito po yung una. Pulang ilaw. Hindi naman siguro nakakatakot to para sa karamihan. Pero itong experience na to ay hindi ko makakalimutan. Nangyari sa akin to mga 7 or 8 years old pa lang ako. Natutulog na kami noon. Iisa lang ang kwarto namin nila mama at papa. Sila sa papag nakahiga. Ako naman natutulog sa nakalatag na foam sa baba. Electric fan lang ang gamit namin noon. Pero sobrang nginig na nginig ako sa lamig. As in nangangatog talaga ako. At ramdam ko na pati labi ko nanginginig. Wala akong kumot nun, puro unan lang. Kaya isinisiksik ko ang sarili ko sa mga unan. Iminulat ko ang mga mata ko ng bahagya nun. Bale dun sa kwarto namin, sa taas ng pinto ay may hanging shelf kung saan may nakalagay na malaking picture ni Jesus at Maria. Tapos may 2 santo. Yung isa 12 inches. Yung isa naman nasa 8 inches ang laki. Sa magkabilang gilid nun ay merong 2 ilaw na hugis kandila at kulay pula ang ilaw nun kapag nakabukas. So mabalik tayo sa kwento. Nung iminulat ko ang mga mata ko, doon agad napadako yung paningin ko. Kinilabutan ako nun dahil hindi ko alam kung namamalikmata lang ba ako o nananaginip ng masama. Pero yung anino ng ilaw na pula ay korteng demonyo. May sungay pa yung anino na yon. Malakandila kasi ang itsura nung ilaw na yon kapag nakabukas. Na animoy aandap-andap pa. Pero nung makita ko nga, ay korteng demonyo siya. Grabe ang takot na naramdaman ko nung oras na yon. Nagsimulang uminit ang pakiramdam ko, pero nanginginig pa rin ako. Hindi ko maintindihan kung ano nang nararamdaman ko nung mga sandaling yon. Napaiyak na lang ako, Sir Kira. Pinilit kong bumangon nun para tumabi kila Papa. Ang nasa tabi ng higaan ko ay si Papa, kaya naman nagpumilit akong sumiksik sa tabi niya. Para akong lantang gulay nun kasi nanghihina talaga ako. Halos hindi ako makagalaw ng mabuti. Nagising nun si Papa dahil nga napansin niyang nasa tabi na nila ako. Tinapik ako ni Papa at nagulat siya nung hawakan ko siya. Sobrang init ko raw. Sobrang taas na pala ng lagnat ko nun. Agad ding bumangon si Papa at si Mama para painumin ako ng gamot. Nilagyan nila ako ng malamig na bimpo sa ulo at saka kinumutan. Tinanong nila ako kung bakit hindi ko raw sila tinatawag. Ang naisagot ko na lang sa kanila, "May demonyo. May demonyo." Habang itinuturo yung ilaw na pula sa itaas. Ito naman po yung second story ko. Title nito, Tik-Tik sa Bubong. Etong experience ko na to, ang naging dahilan kung bakit naniniwala ako sa mga engkanto. Year 2012 pa to, Boss Kira. Describe ko pala muna yung labas ng bahay namin kung saan nangyari to. Nasa looban kami. As usual, dahil nga eskinita, magkatapat at tanging bakod lamang ang pagitan ng mga bahay doon. So bali ang katapat namin lumang bahay na mababa lang, na halos yung pinto namin katapat na ng bubungan nila.
Mas mataas kasi yung lupang kinatitirikan ng sa amin kaya ganon. Tapos yung katabi naman ng bahay na nasabi ko ay lumang bahay rin na up and down naman. At yung bintana parang sinauna yung itsura. Tipong parang kada titingin ka sa bahay na yon, feeling mo naabutan ka ng World War II. Joke lang. Basta luma na po. At tulad nga ng nasabi ko, bakod lang ang pagitan namin. So ayun na nga. Maghahating gabi na nun. Mag-isa lang akong nakaupo sa labas ng bahay namin. Nagpapaantok, nakatulala sa langit. Maliwanag ang buwan nun. Tahimik at walang ibang tao sa labas kundi ako lang. Medyo inaantok na nga ako that time. Hanggang sa hindi ko na malaya na napapikit na pala ako. Pagdilat ko, napadako ang paningin ko sa lumang bahay. Yung bahay na merong taas. Ang ganda kasi ng pagtama ng sinag ng buwan doon. Pumapasok yung liwanag sa bintana ng bahay. Nakaka-relax sa paningin. Tapos, unti-unting nabaling ang tingin ko doon sa bubong ng bahay na katapat namin. At dahil nga mababa lang yun, kitang-kita ko yung ibabaw ng bubong nila. May nakapukaw ng paningin ko roon. Merong gumagapang na kung ano sa bubong nila. Akala ko nung una pusa lang. Pero sabi ko sa isip-isip ko, masyado namang malaki yun para maging pusa. Baka naman kako aso. Pero takte, bakit may asong gumagapang sa bubong? Kinabahan na ako. Naninigas na ako sa kinauupuan ko. Kasi parang hindi maganda yung pumapasok sa isip ko. Unti-unti nang gumagapang pababa yung nakikita ko sa bubong. Hindi ko alam kung napansin nun na nakita ko siya. Pero putya, yung direksyon niya, pababa sa akin. Ang nakapagtataka, maliwanag naman ang sinag ng buwan. Pero itim na itim lang yung nakikita ko. Para siyang silhouette lang na gumagapang. Mas malinaw na yung itsura niya. Para na siyang leon. Kasing katawan niya yung leon. Tapos sabog-sabog yung buhok. Talaga kakong kakaiba yung nakikita ko nun. Hindi na talaga normal, sabi ng utak ko. Bumilis na nga ang tibok ng puso ko. Pero hindi ako makagalaw. Napapamura na ako sa isip ko. Tik-tik na kako to. Kurap ako ng kurap. Kasi baka nag-hallucinate lang ako nun. O baka nagsisleep paralysis. Pero nandoon pa rin siya. Hindi ko alam. Pero parang anumang oras nun, bababa na siya papunta sa akin. Kaya kahit hindi ko ma-explain kung paano, bigla na lang akong napatayo sa kinauupuan ko. At napatakbo ng mabilis papasok sa bahay. Sabay sigaw ko kay na mama at sa isa naming kasama na gising pa sa loob. Mabuti naman at nandun lang sila sa sala. Sigaw ako nun kay mama. Tinatawag ko siya at sabi ko, may tik-tik doon sa bubong sa tapat ng bahay namin. Grabe yung nginig at takot ko nung oras na yon. Kasi first time na nangyari sa akin yon. Tumakbo palabas yung kasama namin. Hinanap niyang mabuti pati sa bubong ng kabilang bahay. Pero wala na siyang nakita. Sabi ko meron. Doon ka ako sa taas ng bubong. Lumabas ako para ituro yun. Pero wala na nga ito doon. Naniwala naman sa akin sila mama sa kung ano man yung nakita ko. Dahil nga nanginginig at namumutla na raw ako. At isa pa, alam nilang never akong naniwala sa mga engkanto. At dahil nga sa experience ko na yon, nagbago na ang paniniwala ko.
Hanggang ngayon, Sir Kira, ay dito pa rin kami nakatira sa bahay na to. Halos 2 dekada na kaming nandito. Pero yung bahay na nabanggit ko, matagal nang wala. Napalitan na sila ng mga up and down na studio type apartment. Magmula nun, hindi ko na ulit nakita yon. Yung kung ano mang nilalang yung naroon sa bubong ng kapitbahay namin. Pero Sir Kira, sa tuwing may nagbubuntis dito sa compound namin, palaging may mga balis ang aso sa mga kapitbahay namin. At tila may tinatahulan sila sa mga bubong tuwing gabi. Doon kasi sila nakatingin palagi sa tuwing tumatahol sila. Ganon din ang mga pusa sa paligid namin. Maiingay sila. Pero sa tuwing may buntis lang yon. Kaya sa palagay ko, dumadalaw-dalaw pa rin yung tiktik na yon kapag may mga buntis dito sa lugar namin. Ayun lamang po, Sir Kira. Maraming salamat kung mapabilang man ang mga ibinahagi kong story sa inyo. Gayunpaman, patuloy lang ako at ang aking mama na humahanga sa mga stories mo. Pati kasi siya nakikinig na rin sa'yo at palaging inaabangan ng mga bagong uploads mo. More power sa'yo at God bless po pati sa mga kapwa ko, Kirara. Hello po, Sir Kira. Isa po ako sa mga tagapakinig nyo sa Spotify. Dina-download ko yung mga podcast mo at pinakikinggan ko to sa biyahe papuntang school. Gusto ko po sanang ibahagi yung kwentong kahit ilang beses ko nang ikinuwento sa mga kaibigan ko, nangingilabot talaga ako. Magandang araw po pala sa lahat. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Trixie. Simulan ko na po ang kwento. Nasa bahay kami noon kasama ang ate ko. Nakababatang kapatid kong si Abby at yung lola ko. Bagong lipat kami sa bahay na to. Medyo malayo sa syudad, pero peaceful naman yung lugar. Isang gabi, nasa kwarto kaming magkakapatid. Naglalaro lang kami noon. Hinihintay kasi naming umuwi si mama. Nakasanayan na po kasi namin na sabay-sabay kumain. Hindi kami kumakain kapag may kulang na isa. Yung lola po namin, nandun siya sa kwarto niya. Busy sa pagliligpit. Ganun talaga si lola. Mahilig siyang magligpit kahit hindi naman gaanong kailangan. Pero since sanay na kami, hinayaan na lang namin siya. Normal naman yung gabing yon. Yun nga, naglalaro lang kaming magkakapatid. Nang biglang may kumatok. 3 beses. Sinabihan ko si Abby na buksan niya yung pinto. Since siya yung pinakamalapit. Tawang-tawa pa siya noon habang binubuksan ang pinto. Pagkabukas, walang tao. So hindi lang namin pinansin. Pinalagpas lang namin. Sabi ni ate, baka raw si lola lang. Tapos bumalik lang ulit sa kwarto niya. Malilimutin na din kasi yung lola namin. So okay lang, laro ulit. Pero ilang minuto ang makalipas, may kumatok na naman. Si Abby ulit yung inutusan namin. Kasi nga siya yung malapit. Pero nung buksan niya ulit yung pinto, wala ulit tao. Hindi pa rin namin pinansin. Sige lang. Hindi naman kasi kami naniniwala sa kababalaghan noon. Just keep the faith. Kaya hindi kami masyadong naaalarma. So naglaro ulit kami. Tapos ilang minuto ang lumipas, may kumatok na naman. At sa kamalasan ko, ako na yung nasa malapit sa pinto. So no choice, ako naman yung nagbukas tong pinto. Nung buksan ko,
may naramdaman akong malamig na simoy ng hangin. Kahit wala namang malapit na bintana sa hallway ng second floor ng bahay. Damang-dama ko yung lamig. Naka-aircon po kasi yung kwarto namin. So normally, kapag binuksan mo yung pinto, yung init sa labas dapat yung mararamdaman mo. Pero hindi po ganon. Hindi init yung naramdaman ko. Parang may kung anong sobrang lamig yung dumaan sa harapan ko nun. Parang mas malamig pa sa kwarto. Natahimik kaming magkakapatid. Hindi kami umimik. Kalmado kong isinara yung pinto. Lumapit ako sa mga kapatid ko. Tas sabi ni Ate Trixie, "Tingin niyo pa rin ba talaga si Lola yon?" Nagkibit balikat lang ako. Gusto kong manatiling kalmado. Pero yung kaloob-looban ko, nagpapanik na. Nagulat kami nung biglang bumukas yung pinto at iniluwanon si Lola namin. Kita niyang natakot kami, kaya napakunot yung noo niya. Nagtaka siya at tinanong kung anong nangyari sa amin. Medyo pasigaw pa nga yung pagkakatanong niya. Sumagot naman si Abby. Tinatanong niya si Lola kung kumatok daw ba si Lola kanina. Lalo namang napakunot yung noo ni Lola. Sabi niya, "Ano? Nasa kwarto lang ako kanina. Nagliligpit. Hindi pa ako lumalabas ngayon lang. At saka bakit naman ako kakatok? Sariling pamamahay ko ito." Yan lang po, Sir Kira. Sana mapasali yung story ko sa podcast na pinakikinggan ko. God bless po. Magandang araw po, Sir Kira. Tawagin niyo na lang po akong Joy. 17 years old po at talagang pampatulog ko po ang unique stories. Gusto ko pong i-share itong experience ko noong 9 years old pa lang ako. Marami pong taong involved dito, kaya papalitan ko na lang po lahat ng pangalan nila. Every Saturday at Sunday po, madalas kaming mag-sleepover na magpipinsan sa bahay nila Mamita. Although hindi naman po creepy yung bahay kong titignan, ay marami pong nakakaalam na yung bahay nila ay meron talagang nagpaparamdam. Si Mamita po ay kapatid ng lola namin. Hindi ko na lang po sila papangalanan. Tatlo po talaga kaming madalas na mag-sleepover doon. Kabilang na po doon yung anak ni Mamita na si Tita Alexa, na 1 taon lang ang tanda sa amin. Ganon din po si Ate Esther. Nung bakasyon namin, naisipan din ng isa pa naming pinsan na si Bridge na makisali sa sleepover. Si Bridge po ang super close ko na pinsan kasi magkapatid po ang mama namin. So yun nga po. Inayos na namin ang mga gamit namin at nagpahatid na sa bahay nila Mamita. Medyo may kalayuan din po yung bahay nila. Pagkarating po namin sa bahay nila, nandoon na po sila Tita Alexa at Ate Esther. Kasama niya din pala yung kapatid niya na si Gabriel. 3 taon po ang tanda ni Ate Esther kay Gabriel. "Oh, nandito na pala ang mga boarders ko." Salubong sa amin ni Mamita pagkakita niya sa amin. Tas nagtawanan lang kami. Ipinasok na namin ni Bridge yung bag at mga gamit namin sa kwarto, which is yung master's bedroom nila Mamita, kung saan doon kami matutulog. Pagkatapos noon dumiretso na kami sa kalsada kung saan naglalaro sila Ate Esther at iba pang mga bata ng Agawan Base, Tumbang Preso at Tagu-Taguan.
Hanggang sa inabutan na kami ng gabi. Mga around 6 p.m. na ata yun. Madilim na sa labas. Kaya naman umuwi na kami sa bahay nila Mamita. Pagka-uwi namin, saktong nakaluto na si Mamita ng panggabihan namin. Nagluto siya ng scrambled egg at hotdogs. Bago kami kumain, nag-shower na muna ako. Kasi ayaw ko namang kumain ng nanlalagkit ang katawan ko at amoy pawis. At dito na nga nagsimula ang kababalaghan na na-experience ko rito. Pagkatapos kong mag-shower, nakalimutan ko yung t-shirt ko sa kwarto. Kaya naman binuksan ko ng kaunti yung pinto at tinawag ko si Tita Alexa. Kasi siya lang yung nasa kusina nun. Nasa kwarto naman po yung iba kong pinsan at nanonood ng TV. Nakisuyo ako sa kanya, pakiabot ka ako ng t-shirt. Nakalimutan ko kasi. Pagkatapos kong sabihin yon, isinara ko na yung pinto ng banyo. Maya-maya lang ay may kumatok na. Kaya naman dali-dali ko itong binuksan. Pagkabukas ko ng pintuan, nagulat ako kasi sobrang layo naman ni Tita Alexa. Parang nasa mga 5 hakbang pa bago siya makarating ng CR. Sabi pa niya, "Wow alam na alam mong malapit na ako ah." Sabay tawa pa niya. Tumawa na lang din ako kahit sa loob-loob ko, medyo natatakot na ako. Kasi imposible talagang siya yung kumatok. Kumakain na kaming 6 sa dining room nang biglang may tumawag sa cellphone ni Mamita. Nakikinig kami nun sa usapan nila habang kumakain. Yung kapatid pala ni Tita Alexa yon, pangalawang anak ni Mamita. "Uuwi pala mama mo, Neng. Kasama niya si Tita Molea. Babiyahe na sila ngayong gabi," sabi ni Mamita sa akin. Siyempre ang saya-saya ko nun kasi miss na miss ko na si mama eh. Pagkatapos namin kumain, dumiretso na kami sa kwarto para manood ng TV at mag-cellphone. 6 po kami sa kama nila Mamita. At opo, nagkasya naman po kami doon. Mga 10 p.m. na po ata kami natulog na magpipinsan. Habang si Mamita naman, nakatulugan niya yung TV. Sa may left side po, sa may bandang uluhan, di ba may harang doon? Doon po si Bridge kasi malikot siyang matulog. Katabi niya si Gabi. Tapos ako yung sunod, si Tita Alexa, Ate Esther, tapos si Mamita. Naalimpungatan ako ng mga 3 a.m. Tapos maya-maya, nagising rin si Mamita. Nagkunwari akong tulog kasi alam kong patutulugin niya lang ulit ako. Medyo hindi na ako inaantok nun. Tumayo siya at dumiretso sa living room para magpatugtog ng medyo malakas din. Magluluto na siguro siya ng agahan namin. At eto na nga, makalipas ang ilang minuto, naramdaman kong biglang tumayo si Ate Esther. Naglakad siya palabas ng kwarto. As in literal po. Diretso siyang tumayo nang hindi lumilingon. Kaya naman tinawag ko siya. "Ate Esther." "Te." Kako pa. Kasi hindi siya sumagot nung una. Hinawakan ni Tita Alexa ang kamay ko. Sabay sabing, "Huy, Esther ka ng Esther. Ito siya oh, tulog pa." Sabay tanggal ng una na nakatakip sa mukha ni Ate Esther. Gulat na gulat ako noon, Sir Kira. Kasi payapang-payapang natutulog si Ate Esther. "Ay we." Yun na lang ang nasabi ko kay Tita Alexa. Grabe ang gulat at takot ko nun. Nagpray na lang ako nun. Hanggang sa salamat sa Diyos, nakatulog na lang ulit ako. Paggising namin, niyakap agad ako ni Mama.
Sabay bigay ng mga pasalubong niya sa akin. Napakaraming laruan noon at mga paper dolls. Ganon din ang pinsan kong si Bridge na nagpabili ng baril-barilan. Doon na namin pinalipas ang araw. Doon na rin kami nag-dinner. At doon ko na rin ikinuwento sa kanila yung experience ko. Napatigil sila noon at nagkatinginan. Sabay sabi ni Mama, "Oo, Marshall, meron kasi talaga dito." Sabi niya kay Papa. Sabay tingin sa kwarto kung saan kami natulog. Bala ko sanang ikwento din sa mga pinsan ko. Pero naisip ko, wag na lang. Ilang taon na ang nakakalipas, Sir Kira. Pero tandang-tanda ko pa rin yung karanasan ko na yon. Si Mamita po ay pumanaw na dahil sa sakit. Ilang taon na rin po ang nakakalipas. Pero hindi ko po alam kung ano yung sakit niya. Yung bahay naman po nila, sabi ng espiritista naming kamag-anak, may multo daw talaga doon sa bahay nila. Pero mababait naman daw po. Ayun lamang po. Bale, madami pa po talaga. Yung iba po ay na-experience mismo ni Tita Alexa at ni Bridge. Salamat po ng marami, Sir Kira. Sana mabasa niyo tong story ko. Pasensya na din po kung medyo magulo. More power pa po and God bless. Hello mga Kirara at sa iyo rin, Sir Kira. Mahilig akong makinig ng mga horror stories, mapa-true experience of fiction. Kakadiscover ko lang po ng channel nyo, pero dito ko isi-share yung aking personal experience. Hindi ganon kahaba ito pero sana ma-feature. Thank you agad. So ito na po. Hindi ako naniniwala sa aswang, pero sa multo, oo. Ako si Ron, taga Nueva Ecija. May maliit na farm yung lolo ko sa mother's side. Doon kami nakatira. Kasi si tatay at si nanay po ang nagmamanage at nag-aayos ng bukid ni tatang. Yun na po yung nakasanayan naming tawag sa kanya. Siguro 8 years old ako noon. 31 na po ako ngayon. Pero yung nangyari na yon, tandang-tanda ko pa rin. Na para bang kailan lang nangyari. Isang gabi, matutulog na kami noon. Sa sala kami lahat natutulog. Katabi ko si nanay at si ditsi ko. Nakapagitna ako sa kanila. Habang natutulog, nagising ako ng alanganing oras. Madilim pa noon. Ang ilaw lang namin kasi noon ay nasa may bandang dulo ng sala. Hindi siya ganoon kalakas. Nakakulambu din kami kasi medyo malamok. Sa may bandang paanan ko sa kanan, sa may labas ng kulambo, may nakita akong bulto na parang nakatalukbong ng kumot. Kasing laki ito ng tao, pero nakalutang. Hindi ako pwedeng magkamali. White lady yun. Kahit takot, pinilit ko na lang ulit matulog. Kinaumagahan, naalala ko yung nakita kong kumot. Kaya naman tinanong ko si nanay kung nasaan yung kumot na nakasabit. Nagtaka naman siya. Sabi niya, wala naman daw kumot na nakasabit doon. At bakit naman daw siya magsasabit ng kumot doon? Makalipas ang ilang araw ay naikwento ko kay Ditche yung nakita ko. Ang sabi niya, meron nga daw siyang nakita sa may bintana ng kusina namin habang naguhugas siya ng pinggan. Parang dumaan lang daw, tapos kulay puti. After nun, hindi na lang namin pinansin. Isang gabi, nagising ako kasi may narinig akong ingay sa labas.
Parang kumakaskas na tsinelas. Para bang nagtatanggal ng dumi at ikinakaskas yun sa semento. Ang tao lang sa bahay noon ay ako at si nanay. Kasi si tatang nakilatita noon. May sakit kasi siya. Tas yung tatay ko naman ay nasa dayo. Doon siya nagtatrabaho. Inisip kong si kuya ko yun. Baka kako umuwi nang hindi nagsasabi. So hinayaan ko lang. Natulog lang ulit ako. Pero kinabukasan, nagtataka ako kasi wala naman si kuya. Walang ibang tao. Kami lang dalawa ni nanay. Hinanap ko sa labas kung makikita ko yung bakas ng ingay na nadinig ko kagabi. Pero walang kahit anong bakas na naiwan. Simula nun, doon ko na napagtanto na meron talagang kung ano doon sa farm ng lolo ko. Makalipas pa ang ilang taon, siguro mga 1999. Pagkamatay ng lolo ko, napagdesisyonan ng magkakapatid na ibenta yung property. Nagkasundo-sundo naman sila. At pagkabili nga nun, lumipat na kami ng bahay. Pero hindi rin naman kalayuan doon sa farm. At ito yung malupit. Yung mga caretaker ng nakabili ng farm na yon, may kanya-kanyang kwento ng kababalaghan sa farm na yon. Pero iisa lang ang tinutukoy. Sabi nila, may nagpapakita daw sa kanilang babaeng nakaputi. Nasa may manggahan sa likod ng bahay. Kaya walang nakakatagal na caretaker doon. Nakailang palit din sila. Hanggang sa nung lumaon, wala nang natutulog sa farm na yon. Yun lang po. More power po sa channel nyo. Salamat po. PS, pakiayos na lang Sir Kira. Hindi kasi ako magaling magkwento. Salamat.